Sa mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Janela Bianca Diaguila at ito po ang aking Day 160 devotion para sa ating 365 daily devotion na pinamagatang ikaw ba ay isang aksidente o disenyo ng Diyos? Ang topic po ngayon ay intelligent design. Sabi po ito, yung concept na intelligent design is the view that God directly created the world and all its life forms. It stands in contrast to the belief that life developed purely by randomly evolutionary processes. Scripture reveals that the creation is intentional, purposeful, and displays God's wisdom and power. The complexity and beauty of the life point to a divine creator, not chance but choice. Ang Bible verse palimatagpuan sa Psalm chapter 8 verses 3 to 4. When I look at your heavens, the work of your fingers, the moon and the stars which you have set in place, what is man that you are mindful of him, and the son of man that you care for him? Pinagmasdan ko ang langit na gawa ng inyong kamay, pati ang buwan at mga bituin na iyong inilagay. Ano ba ang tao upang pahalagahan, o ang anak ng tao upang iyong pangalagaan? Ang teachings pa tayo ay number 1. Fine-tuning of creation reflects intelligent creation. Ibig sabihin, yung paglikha ay sumasalamin siya sa matalinong lumika. Kasi diba, sobrang ganda ng kapaligiran ng mundo. Hindi ibig sabihin yung creator matalino rin. Talagang parang ang lawak ng pag-iisip, ng imagination niya lang nung ginagawa niya to. Diba, walang kahit anong materialis na ginamit, kundi salita niya lang. Ganun siya ang mapangyarihan. Boses lang, parang diniktate niya lang. Then pagkatapos nun nagawa na. Number 2 po. Life's complexity is divinely purpose. Ibig sabihin nyo, parang diba, may komplikado talaga yung buhay. Pagiging komplikado ng buhay ay may banal na layunin para sa atin. Kasi kung bibigay kasi sa atin lahat, parang kung madalian lang, easy lang, parang tayo matututo. Parang minsan kailangan talaga maging komplikado para gumana yung pag-iisip natin kung paano natin mag-solusyon yung isang bagay at kung paano tayo magiging creative na tao. Diba kasi pag binigyan sa atin lahat, hindi natin makakapag-isip. Kasi alam natin na ibibigay rin niya na naman lahat, tapos parang iaasal natin sa kanya. Kaya ganun. Kaya hindi niya binigay talaga sa atin lahat. Talagang kailangan din paghirapan natin, at syempre number 1 natin gawin ay sumunod at magpuri sa kanya. And number 3 po, intelligent design glorifies intelligent designer. Kasi ang matalinong disenyo ay niluluwalhati ang matalinong Diyos. Sabi nga kayo na yung matalinong disenyo, magandang disenyo, ibig sabihin matalino din yung designer na ito. Kasi doon niya pinapakita sa design niya kung paano siya create, kung paano siya mag-isip, kung gaano siya katalino. And application naman po para din tumapalay sa ating buhay. Always go back to your creator. Ibig sabihin lagi tayong bumalik sa ating Panginoon, na kahit anong mangyari, wag tayong umalis sa relasyon na meron tayo sa Kanya. Kailangan bumabalik tayo sa Kanya. Dapat hindi tayo nawawala sa pagkakapit natin sa Kanya. Number 2 po, believe that God created you for a purpose. Ito, maniwala po tayo na bawat tao sa ating nilikha na may purpose sa ating Panginoon. Dahil walang nilikha ang Panginoon na walang purpose ito.
Kaya ganun. Kaya ibig sabihin na, kaya di ba parang pag may humigitin lang buhay, siguro hindi kasi nila alam na may purpose sila dito sa mundo. Pero hindi natin may invalidate yung feelings ng ganun, di ba? Okay, pero kaya tayo, naniwala tayo na may purpose tayo dito sa mundo. And lastly po, cultivate your God-given design for God's glory. Cultivate, parang pag nilayan natin yung mga binigay ng ating Panginoon, mga disenyo, yung mga kapaligiran natin, parang i-appreciate natin siya na talagang ibinigay ito para sa atin, at ang kailangan natin gawin ay pahalagahan nito. Hindi naman po ang aking devotion ngayong araw. Sa walang kayo, at huwag po nitong kalimutan na i-share sa ating mga mahal sa buhay. God bless po.